Pasado 7:00 na siya, ulit nagising. Nasobrahan na yatang pagkalunod niya mula sa mga bisig ng asawa. Ang mainit nitong yakap na nagpapakalma sa dinadaga niyang puso tuwing magkadikit ang kanilang mga katawan. Marahil nasa baba na ito. Bumangon na siya at dumiretso sa banyo. Naalala niyang sasamahan niya pala ito sa lugar na hindi pa niya alam. Mabilis siyang naligo at nagmamadaling lumabas ng silid. Nais niya na agad makita ang gwapong mukha ng kanyang asawa. "Good morning po, madam." Sabay-sabay na bati ng mga bodyguards na nadatnan niya sa first floor. Parang hinihintay ng mga ito ang kanyang pagbaba. Tila mas dumami yata ang mga ito. Sinipat niyang paligid ngunit hindi niya maaninag ni anino ng lalaki. "Good morning. Ang Sir Jackson niyo?" Napansin niyang nakatuon lang ang mga mata nito sa kanya. Walang nais na magsalita. "Hey, are you with me?" Mukhang naingkantong mga ito. "Hello?" Tumikhim ang isa sa kamarahang lumapit sa kanya. "Pasensya na po, madam. Ngayon lang po naging tao ang mga yan," sabi nito. "What do you mean?" "Get on your senses, gentlemen." Malakas na sigaw nito. Saka mabilis na ibinaling ng mga ito ang mata sa ibang direksyon. "Pasensya na po ulit, madam." Paumanhin ito. Hindi niya pa rin maintindihan kung bakit paulit-ulit yung sinasabi. "Good morning, Ma'am Celine." Nakangiting bati ni Betty kasama si Ernest. "Grabe, napakaganda niyo po, ma'am." Nilingon niya ang mga bodyguards at agad na nag-iwas ng tingin. Natawa na lang siya nang mahiwatigan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng mga iyon. Kaya pala all smile si Sir Jackson dahil sa angking ganda niyo, ma'am. Bakas ang pagkamangha sa mukha na sabi ni Ernest. "Asan siya? Ang aga niya yatang gumising." "Hinihintay ka na po niya, Ma'am Celine. Tara na po." Aya ni Betty. Mabilis na napagitnaan siya ng dalawa. "Ready na po ba kayo, ma'am?" tanong ni Ernest. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nagmadali ring gumawa ng linya ang mga bodyguards sa kanyang daraanan. "Kailangan ba talaga na ganito?" "Ang alin po, ma'am?" Si Betty. "Ganito tayo lalabas. Hindi ba tayo takaw atensyon sa mga tao sa labas?" "Utos po ni Mr. Anderson, Madam Celine." Mabilis na sagot ng lalaking tumatayong leader sa mga bodyguards. "Hindi po kami maaaring malingat at malayo sa inyong tabi. Kaligtasan niyo lamang po ang tanging nais ni Mr. Anderson." "Totoo po yun, Ma'am Celine. Lalo pa po na alam ng buong mundo na asawa niyo si Sir Jackson. Natural lang na marami kayong bantay." Singit ni Betty. "Hindi po kakayanin ni Sir Jackson na maagaw pa kayo ng iba." Mahinang sabi ni Ernest, ngunit malinaw niya iyon sa kanyang pandinig. Lihim siyang napailing, ngunit hindi na rin napigilan na sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. "Uy, wag kang ano dyan, lagot ka kay Sir Jackson." Pagbabanta ni Betty kay Ernest. "Wag na po ninyo pansinin ang sinabi ni Ernest, Ma'am Celine. Wala lang po yun." "Gentlemen, on your position." Sigaw ng isa sa bodyguards, saka pa lamang sila tuluyang lumabas. Napabuga siya ng hangin. Para siyang isang reyna na nasa isang parada na inaabangan ng mga tao na makita. Gustong-gusto niyang tumakbo at bumalik na lamang sa pinanggagalingan nilang silid, ngunit sa dami ng nakabantay sa kanya ay malabong mangyari iyon. Binagalan niyang paglalakad dahil sa nanginginig niyang mga tuhod. Pinaghalong hiya, kaba at takot ang nararamdaman niya. Ano naman kayang arte ng asawa niya sa mga oras na yun? "Ma'am,
Okay lang ba kayo? Tanong ni Betty. Mukhang nakahalata ito sa ikinilos niya. Okay lang ako. Malapit na ba tayo? Opo, ma'am. Tumango siya ngunit ipinagtaka niyang mabilis na tinakpan ng ilang bodyguards ang daraanan nila. Isang musikang muling umalingaw-ngaw. Napangiti siya nang marinig iyon. Kay ganda ng boses bagamat pinabagal ang bersyon gamit ang gitara. Kung sana ay makikita niya ang umaawit ng kantang iyon. Biglang gumilid ang mga bantay niya, hudyat na makakaraan na siya. Sa pag-angat ng kanyang paningin ay nabungaran niyang asawa na may hawak na gitara. Ito pala ang kumakanta. Tumayo at maingat na ibinaba ang gitara saka nagmamadali siyang nilapitan. Naghuhumiyaw naman sa kilig ang mga manunood. Lumiit yata ang kanyang mundo sa lugar na yun dahil umiikot na lang ang buong sistema niya sa asawa. Ang mukha na kanina pa niya hinahanap at pinananabikan kahit pa magdamag niya itong nakasama. Hawak nitong mikroponong kinuha sa stand at masuyong inabot ang kanyang kamay. Dahan-dahan siyang hinila paakyat ng maliit na stage kung saan ito umaawit. Malakas na sigawan at palakpakan ang kinalingon niya at doon napansin na napakarami palang tao ang nanonood sa kanilang dalawang mag-asawa. Pinaupo siya sa kamuling kinuha ang gitara at nagpatuloy sa pagkanta. I want you guys meet my first and last girlfriend. Sabi nito. Tumaas ang kilay niya nang marinig iyon. First and last girlfriend daw. My sunshine in the morning and my star at night. My loving wife, Mrs. Celine Anderson. Dagdag na sabi nito na ikinatuwa niya. Ang dami talagang alam na hirit ng napakagaling niyang asawa. She is my life, my happiness, and my everything. Nanatili lamang siyang tahimik na nakatingin kay Jackson. Kiss! Sigaw ng mga tao. Napalunok pa ito nang mapadako ang kanyang tingin sa labi nitong naghihintay. I love you so much, love. Hinagka nito ang hawak niyang kamay. I love you more. Tugon niya at tinawid na ang pagitan ng kanilang mga labi. Muling nagpalakpakan ng mga ito. Malalakas na sigaw ng mga taong saksi sa halik na pinagsaluhan nila. Unang beses niyang narinig na umawit ang asawang si Jackson. May itinatago pala itong boses. Napag-alaman niya kay Betty na isa yun sa talent ng lalaki at madalas na ipinapakita kapag nasa Balisin Island. Alam mo, ma'am, madalas si Sir Jackson dito sa island. Maliban lang nang lihim po kayo magpakasal. Pagsisiwalat ni Betty. Binantayan kayo ng husto, ma'am. Nakangiting sabi pa nito. Nakagat niyang ibabang labi. Pag-angat-angat niya ng tingin ay nahuli niyang nakatitig ang asawa. May kausap itong mga business partner sa isang mesa hindi kalayuan sa mesang kinauupuan niya. Binigyan siya ng space ng asawa dahil sa dami ng mga tao na nais magpakuha ng litrato sa kanya. Nakilala siya ng mga ito bilang artista sa pinagbidahang The Mother and Daughter Secret. Naging maayos naman ang proseso sa tulong ng mga bodyguards na nakapalibot sa kanya at sa assistance ni Betty at Ernest. Grabe naman si Sir Jackson. Ayaw talagang malayo kayo sa kanyang paningin. Uy, Betty, sobra ka namang kiligin dyan. Saway ni Ernest. Sino ba namang hindi kikiligin? Bihira ng katulad ni Sir Jackson, no? Kahit ikaw man ang maging babae, ay tsak nakikiligin ka. Dagdag na sabi pa ni Betty. Grabe ka naman, Betty. Di naman siguro lahat ng babae ay katulad mo, no? Tugon ni Ernest. Naaaliw siyang pagmasdan ng dalawa na parang aso at pusa na nag-aaway. Hindi nalalayong edad niya sa mga ito kaya alam niyang naiintindihan niya
ang sentimiento ng bawat isa. Hinayaan lang niyang dalawa nang may mahagip na isang lalaki. Natatakpan ito ng ilang kalalakihan, ngunit direktang nakatingin sa kanya. Nagbabaka sakali siyang nasa paligid lang niya ang pinagtutuunan ng mga mata nito, subalit hindi man lang ito kumurap sa pagkakatitig sa kanya. "Hey, my wife." Isang mabining halik ang naramdaman niya sa kanyang ulo. Nakalapit na palang asawa niya nang hindi namamalayan. Lahat ng bodyguards ay nakatalikod na, gayon din ang dalawang nagtatalo na sina Betty at Ernest. "May iniisip ka?" Tanong nito kung kaya't agad niyang nilingon ang direksyon ng lalaking nakita. Napakunot noo siya nang hindi na yun masilayan. "Nagtatampo ako sa'yo," sabi niya. "Why, love?" Umupo ito sa tabi niya. "You own this island pero hindi mo sinasabi sa akin." Nakalabi niyang sagot. Hinawakan ito ang dalawa niyang kamay at dinala sa mga labi. Iyon ay pinupog ng mga halik. "I'm sorry, love, kung hindi ko nasabi sa'yo. Ayoko lang na mabigla ka. Pinagsilosan ko pa kung sinong may-ari nito because you are so attached to this amazing island. Iisa lang kami, love, but I wanted to share this to Dylan and Leonard. Magiging abala na ako sa asawa ko kaya nais kong maging shareholders din sila." Nakangiti nitong sabi at bahagya pang napatingin sa kanyang labi. "Talaga?" Hindi siya makapaniwala. "Yes, of course. Ibibigay ko sa kanila for free. They deserve it." Nayakap niya ito ng mahigpit. "You're the best kuya, the best friend, and the best husband in the whole wide world." Hinaplos nitong mahaba niyang buhok. "Really?" "Yes, you are. And I'm really proud wife of yours." Siniil niya ito ng halik. Ang mabilis lang sana ay naging matagal dahil hindi ito pumayag na bitawan siya agad. Bumalik sila sa kanilang malamansyon na tinutuluyan. Masyadong nag-aalala si Jackson para sa kanya dahil parang hindi maubos sa mga tao na nais magpakuha ng litrato sa kanya. Gutom na rin siya kaya naman hindi na siya tumutol pa. Hindi niya mapigilang matawa habang naglalakad. Kulang na lang kasi buhatin siya ng asawa sa paraan ng pag-aalalay nito sa kanya. She find it amusing. "Why, love?" "Wala naman," sagot niya. "You keep on giggling. Are you really that happy?" "So much." Nakangiti niyang tugon. "Kargahin na kaya kita para hindi ka na mahirapan pang maglakad?" sabi nito. Nakita niyang nagkatinginan si Betty at Ernest. "You won't do that. Ang daming tao." Natatawa pa rin siya sa tinatakbo ng isipan ng asawa. "I don't care about them. I only care for you." Hirit ng lalaki. "I know, but..." Pigil na pigil niyang mapasigaw dahil sa kahiyang idudulot nito. "You can't stop me, dear wife." Kinindatan siya nito sa katuluyan na siyang inalipin ng kanyang kahinaan. Ang pagmamahal sa asawang napakasaksakan ng tamis sa katawan. Naging alerto naman ang kanilang mga bantay. Siniguradong maayos ang daraanan. "We're here, love." "Thank you so much, sweetie." Dahan-dahan siya nitong ibinaba. Ni hindi man niya na itong nakitaan ng pagod sa layo ng nilakad nila. Nabuhat-buhat siya. "I think I need more than that." Pagkasabi nito, mabilis na tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. "Hey, inimbitahan mo ba kami, Jackson, para lang makitang affection niyo sa isa't isa?" Sabay kaming napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si Zenny at ang asawa nitong si Leonard. "Zen? Leonard?" Agad niyang niyakap ang mga ito. Ganoon din ang ginawa ni Jackson. "Hey guys, nandito rin ako." Mula sa pintuan ay biglang sumulpot si Dylan.
How's my beautiful sister-in-law and my husband, kuya? Sinalubong nila ito ng yakap. Ano pa nga ba? Displaying of affection. Sabad ni Zenny. Nagtawanan silang lahat. Na-surprise naman ako sa pagdating ninyo. Excited kong sabi. Mas excited pa kamo si Leonard na pumunta rito. May importante raw sasabihin si Jackson. Sabi ni Zen. Maupo muna tayo habang hinahanda ang pagkain. Sabi ni Jackson at sumunod naman ang mga ito. Nabanggit ko na to kay Celine and she's very happy to know about it. Don't tell us na nakabuo na agad kayo. Wala pang isang linggo after your wedding, bro. Si Leonard. Napatingin siya sa asawang napayuko at sabay umiling-iling bago muling nag-angat ng tingin. Expect that will happen soon. Bahagyang humilig sa balikat niyang asawa. Oh, I can't wait to have my pamangkins. Masilang sabi ni Dylan. Well, here is the important thing that I wanted to tell you. Inabot ni Betty ang 2 envelope sa kanyang asawa. Leonard and Dylan, please read it carefully. Ramdam ko ang walang pagsidlan ng kaligayahan sa mga mata ng mag-asawang Ramos, ganoon din ang kanyang brother-in-law. Hindi ito agad nakapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. If this is one of your joke, kuya, si Dylan. It's real, sagot ng asawa. Oh my, bulalas ni Zenny. I'm giving it to you for free and my wife agreed to it, so tanggapin nyo na lang. Thank you, Kaz and Celine. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Zenny habang yakap ako ng mahigpit. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit mo to ginawa, bro. Pero sobrang thank you. Kuya, I love you. Parang bata na dinaluhan nito ang kanyang asawa at niyakap ng mahigpit. Ate Celine, maraming salamat. You are now my little brother Dylan, and you are very welcome, sabi niya.